Susunod na tanong ko po total nabanggit natin kanina yung survey. Ano po ang So, nakikita niyo ang lumalabas, ang pinakamagaling mag-survey ngayon ay yung Iglesia ni Cristo. dahil yung halos lahat ng kanilang ng ibinoto ng Iglesia ni Cristo ay pumasok no? Dahil 7 out of 8 nung binoto ng Iglesia ni Cristo ay pumasok. So, sila ang pinakamagaling na mag-survey kung ganun po ang titignan natin. Pero, Kong Toby, hindi ba yung internal survey ninyo ay halos kapareho din nung lumalabas dun sa mga published surveys? Yes. Kaya nga yun ang lagi ko tinatanong. Kahit dun sa internal surveys namin, bakit hindi nyo nakita to? Hanggang ngayon, uusap pa kami, pinag-aaralan pa kung ano yung dapat naming matutunan. Hindi ko naman yan tinatanong para humanap ng sisisihin. Hindi po. Tinatanggap natin na meron tayong dapat matutunan dito sa eksperyensyang ito. At yun ang pinakamahalaga. Ano ba yung matututunan natin dito sa bagay na to? Yung pong mga survey companies ngayon, tingin po ba ninyo ay nawala ang kanilang credibility because of what happened? Kung ako, hindi. Hindi. Kasi sinasabi ko naman lagi, di ba, kahit pag nag-uusap tayo, sinasabi ko, walang perfectong survey. Yan ang number 1 sinasabi ko. Number 2, kaya nga madami kami ginagamit na survey is because ang ginagawa ko is you have to find the common denominator. Ano yung pare-pareho sa lahat ng survey? Sino yung pare-parehong pasok? Sino yung pare-parehong nandoon sa pwedeng pumasok, pwedeng lumabas? At sino yung pare-parehong nasa labas? Ngayon, pag merong hindi tugma sa isang survey, yun ang tinitingnan namin mabuti. Bakit hindi pareho? Kung titignan nyo, kahit kayo naman nakakakita kayo ng published surveys, di ba halos pare-pareho naman sila So, ngayon, tatanungin nyo ako, nasira ba yung credibility ng survey? Hindi, because yung survey is not perfect. Kaya nga gumagamit tayo ng marami. Tatanungin nyo ako, gagamit pa ba ako ng survey? Gagamit pa rin ako. Bakit? Sabihin na natin 60% accurate yung survey. Mas mabuti na yun kaysa 0. Opo. Hindi ko sa bagay. Kung hindi sasabihin mo, hindi ka gagamit ng survey kasi nagkamali sila dito, di 0, wala kang impormasyon. At least may 60% accuracy o 70% accuracy o 50% accuracy. Kahit sabi mo 50, mas mabuti na yun kaysa wala. Opo. Okay, ito nga po ay sagutin nyo. Totoo ba ngayon na internally among the Alyansa team at saka po ang Malacanang, meron daw finger pointing, nagsisisihan daw po ngayon? Pakisagot nyo nga po yun, Kong Toby. Hindi, wala namang nagsisihan. Tinatanong, okay, ganito po kasi yan. Nakita nila na ang pinagmumulan yan is yung tanong na bakit ganun ang nangyari sa Mindanao? I think yun yung tanong, ba? Yes. Ang simpleng sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, nagtatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Nakita mo na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pinipili nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin ko at ngayon ko lang sasabihin, siyempre nung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao.
Kaya kung meron kang Mm. 90 days, bakit ka maglalagay ng panahon doon sa Mindanao kung saan ang mahirap na mahirap kumbinsihin yung tao. So dito tayo pupunta sa lugar na mas open yung tao, na makinig, dahil hindi naman tayo nagpasolid. And it is not only Mindanao, it is the Cebuanos, Igos areas. Oo. So ang binabanggit ko diyan, naging unifying factor sa Mindanao voters yung impeachment. But will you agree with me Yes. na ang nag-reinforce dun sa unifying factor na yon ay yung arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi, pero ganito, no? Ganito, Katunying. Yung kasing impeachment, it was fully beyond the control of Congress. Ibig sabihin, wala namang external factor dun eh. Di ba? Ibig sabihin, kung ayaw ng Kongresong ituloy yung impeachment, nasa Kongreso naman yun, number one. Number two, sinabi ko na sa kanila, kahit i-file nyo yan ng February 5, June 2 pa din, yan itatakel ng Senate. So anong dahilan na gusto mong i-file ng June 5, di ba? So wala akong makitang ano doon. So parang yun is self-inflicted eh. Yung kasing pag-aresto, may mga ibang factors doon beyond our control. 'Di ba? Hindi natin kontrolado lahat ng factor doon. 'Di ba? Oh, so yun ang pagkakaiba ng dalawang bagay na 'yon. Mm. So are you telling us na yung pagpapa-impeach kay VP Sara mula nung pinag-usapan to and nung nagkapirmahan nung February 5 ay pinakamaling ginawa ng mga taga-administrasyon kaya ganito ang inabot ng alyansa? Okay, ganito, no? Ang problema diyan, madaming naipit sa pagitan, 'di ba? Yung iba naman napilitan na lang silang pumirma eh, 'di ba? Alam naman, 'di ba, sila mismo na, yung mga pumirma, sinabi naman nila kung anong dahilan bakit sila pumirma. Yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila kung ano yung naging parusa sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin, hindi na dapat ginawa 'yon. Tapos ano nangyari dun sa kwento? So parang since nasimulan ng impeachment, tapos nangyari yung pagpadala sa Hague na sinasabi ko may external factors beyond our control, nagkaroon ng parang storya na mukhang pinupuntirya sila. 'Di ba? Mm. Kung tanggalin natin yung impeachment, nangyari yung sa Hague, hindi ganyan kalaki ang maging backlash noon. Tapos sinasabi, ang tanong is, bakit hindi naka-deliver yung mga local candidates, yung makinarya ng alyansa doon sa Mindanao, bakit daw hindi naka-deliver? Paano makaka-deliver yun? Eh pati sila, they were fighting for survival. 'Di ba?